Ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yun. Bakit naman Bakit naman Kong Tubi? Bakit mo naman tinakot itong mga buhaya, yung may mga atraso sa bayan? Bakit mo naman sinabi na 1,000,000% hindi maareglo si Sarah? Bakit mo naman sinabi na doon sa mga buhaya na ibuboto ba nila, gusto ba nilang manalo si Sara Duterte na hindi maareglo? Bakit mo naman sinabi ng ganun tuloy, natakot. Malamang natakot itong mga buhaya. Anyway, mga kababayan, magandang araw po muli sa inyo lahat. Kamusta kayo? At alam po ninyo at itong ating bansa. Itong ating bansa ay napakaraming problema. Akalaan nyo ba naman yung piso ay higit 60 na? Nakita ko po doon sa balita. Ang dollar ay 60.1 60.1 per $1. Ano nangyayari sa ating bansa? Mahal na ang gas. Bagsak pa ang piso kontra dollar. Anong kapalit niyan? Sigurado magtataasan ang presyo ng mga bilihin. Yun po ang kapalit niyan Yan po ang kasunod niyan, mga kababayan. Kaya po dapat magtipid kayo, magtipid po tayo sa lahat. Hanggat maaari, wag muna tayong gumala. Dahil mahal ang gasolina. Kung ikaw may sasakyan, mahal ang gasolina. Okay? Gastos. Diba? Hanggat maaari. Hanggat may krisis sa gasolina, mga kababayan, kung kaya natin manatili sa bahay muna tayo. Okay? Ito mga kababayan, ay napakaganda po itong sinabi ni Toby Chanko, no? Patungkol sa maareglo ba si Sara Duterte. Ayan po ating pag-usapan ngayon, sapagkat iyan po ay malaking bagay. Okay? Malaking bagay po yan para sa mga katulad nating nangangailangan ng hustisya. Na gusto nating mapanagot itong mga magnanakaw sa ating kapirahan. Doon sa flood control, di ba? Sinasabi nila higit 1 trilyon ang nawala sa kaban ng bayan dahil napunta sa magnanakaw. Napunta sa bulsa. Okay? Itong mga nagdaang linggo, may mga dating marin, mga dating sundalo na lumabas, lakas loob na lumabas. At sinasabi nila sila daw po ay may kinalaman doon sa mga delivery ng mga mali-malitang pera. Ang problema ngayon, mga kababayan, ay sila itong nagbulgar na gustong tumulong sa ating bansa, gustong tumulong sa ating mga kababayan para mapanagot itong mga magnanakaw. Ang problema ngayon, mga kababayan, sila yung ginigipit. Balik-balik doon sa NBI. Iwan ko ba, ba't ganito ang ating bansa? Ba't ganito ang ating gobyerno ngayon? Ngayon lang po ito nangyayari na yung mga tao na nag-i-expose sa corruption, sila yung ginigipit. Yung Blue Ribbon na inaasahan sana natin na mag-conduct ng investigasyon, para malaman kung totoo ba ito. Ang problema, ang Blue Ribbon po ngayon sa pangunguna ni Lacson, parang nagmistulang tagatakip tagatakip para doon sa mga kawatan at taga-crucify naman sa mga tao na nag-i-expose ng pagnanakaw. Asagwa, asaklap. Saan tayo ngayon pupunta nito kung ganito palang ganito ang nangyayari sa ating bayan? Saan tayo pupunta? Saan tayo magsusumbong?
ay pag ganito mga kababayan, mapa lower house of Congress, mapa Senado, NBI, DOJ, Ombudsman, Malacanang, wala na. Hindi na natin maasahan para habulin itong mga magnanakaw. Ngayon, sabi ni Toby Chanko, ang tanong niya, doon sa mga may atraso sa bayan, papayag ba kayo, sabi niya, na ang manalo ay yung hindi maariglo? Si Sara Duterte. Ang gandang tanong ko na. Siyempre ako, bilang naghangad ng katarungan, para ba panagot itong mga nagnakaw sa bayan, doon na ako sa taong hindi maariglo. Sara Duterte. At sigurado ako na hindi po palalampasin ni VP Sara itong mga may atraso sa bayan, lalo na sa corruption. Sinabi na yan. Sinabi na yan. Ito, ang patunay na habulin niya. VP, sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Tridorse? Dili. Dili ka mo dumo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Okay. Sabi niya, tinanong siya tungkol dun sa mga may mga naninira sa kanya. Hahabulin ba niya? Sabi niya, kung politika lang naman, wag na. Sabi nga niya, alam niya kasi na sa mundo ng politika, pag pumasok ka sa politika, asahan mo na titirahin ka, sisiraan ka. Para kay BP Sara, okay lang yun, tanggap na yun. Alam niya ang buhay, ang mundo ng politika. At alam din ni BP Sara na ang pagserbisyo sa bayan ay haluan mo ng pamumulitika, hindi po magtatagumpay ang inyong bansa. Alam ni BP Sara na magkahagulo lang ang bansa kapag ang politika ay kanyang inuna. Pero sabi niya, ibang usapan kapag issue na sa bayan, pag nanakaw, hindi daw niya palalampasin. Okay? Palakpakan. Yan ba, masasabi natin na yan ba ay kwentong kutsiro lang? Yung sinasabi ni BP Sara na yan na hahabulin niya itong mga nagnakaw sa bayan. Yung sinasabi ni Toby Chanko na 1,000,000% hindi maaariglo si Sara, yan ba ay konting kutsiro lang? Sa akin palagay po hindi, sapagkat patunay, mga kababayan, noong 2023, okay, di ba sabi ni BP Sara ay meron daw congressman na lumapit sa kanya at kinukuha yung budget na para sana sa repair ng mga school building. Meron na lumapit sa kanya congressman, kinukuha yung 5 billion. Pero hindi daw pumayag si BP Sara. At dahil doon, doon na nagsimula ang kalbaryo ng kanyang mundo sa politika. Mula nung hindi siya pumayag, tumanggi siya na ibigay yung hinihingi ng congressman daw na 5 billion na kabahagi ng budget ng DepEd. Okay? Nagkaloko-loko na. Siniraan sana siniraan. Demolition, kung ano-ano, paninira ang ginawa sa kanya. Okay? Siguro, na-realize nung mga congressman,
ito pala si Sara ay hindi nating maariglo. Ito pala si Sara ay hindi natin masama sa katiwalian. Sapagkat tinanggihan niya ang ating hinihiling. Tinanggihan niya ang ating gusto mangyari. Di ba? Sinabi na yan ni BP Sara noon 2024 kung hindi ako nagkakamali sa kanyang mga press release o press conference. Sinabi na yan. Patunay yan mga kababayan na tama po ito sinasabi ni Toby Chanko. At malamang yan din po ang basahan ni Toby Chanko na hindi maariglo si Sara. Kumbaga hindi mo masuhulan. Hindi mo mapakiusapan, no? Ngayon, mga kababayan, no? Ano po ang ibig sabihin yan? Okay? Ibig sabihin yan po ay babala doon sa mga magnanakaw. Na may kalalagyan kayo kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Pero, sa katulad natin ng mga mamamayan, taong bayan, yan po ang kailangan natin na leader na hindi maariglo. Yan ang kailangan natin. Kung tayo ngayon ay uhaw para sa paghabol na mapanagot itong mga kawatan, ay kapag si Sara Duterte po ang naging Pangulo, ay masasagot yan. Tiyak yan mga kababayan. Kaya lang nakikita ko kapag si Sara Duterte ang nanalo, habulin niya ngayon itong mga magnanakaw. Sigurado yan. Ang sasabihin, ang dahilan, ang katwiran nito mga magnanakaw, pinopolitika sila. Namumulitika si Duterte. Ganun po yan. Ganun po ang mangyayari dyan. Ganun po ang sasabihin nito mga tao na may atraso sa bayan. Si Sara Duterte namumulitika. Ginigipit ang mga kalaban. Ganun po yan. Sigurado yan mga kababayan. Inaasahan na po natin yan. Kaya ngayon pa lang sinasabi natin, huwag tayo padala sa mga ganong propaganda ng mga kalaban na may mga atraso sa bayan. Hindi lang pagnanakaw ang may atraso sa bayan. Nandyan yung siyempre yung may kinalaman sa drugs, kinalaman sa insurgency. Sinasabi na nga ni BP Sara doon sa kanyang mga interview noong nakaraan sa Tapang at Malasakit, sinasabi niya during her time as mayor sa Davao, meron daw kasing doon sa lugar nila sa Davao City, panahon ng pangampanya ay meron daw sinabi sa kanya itong mga NPA na dapat magbigay sa kanya si BP Sara ang magbigay ng election campaign sa mga NPA, pero hindi siya pumayag. Di bali sabi niya, wag siya manalo. Wag lang niyang pagbigyan itong sinasabi ng mga NPA sa kanya na para siya manalo, kailangan magbigay siya. Hindi siya pumayag. Hindi po siya kapit tuko sa pwesto. Yun po ibig sabihin nun mga kababayan. Di bali wag siya manalo, wag lang niyang i-compromise ang seguridad ng bansa. Kaya itong sinasabi ni Toby Chanko mga kababayan, tayo po'y naniniwala dyan. Totoo yan. Dahil nakita na po natin yan, napatunayan na po natin yan, mismo sa sinasabi ni BP Sara.